Isa pong mapagpalang araw ng mahal kong kapatid sa Diyos at sa Panginoong Hesus. Sa mga kapwa nating OFW diyan, here in Saudi Arabia and all over the world. Ngayong araw na ito mga kaibigan, gusto naming i-share sa inyo o gusto kong i-share sa inyo ang aming family day adventure dito sa Saudi Arabia. Ang location na ito mga mahal kong kapatid sa Panginoon, ito po ang tinatawag nilang Murjan Beach. Dito po marami po silang mga amenities na tinatawag. Pwede tayong kumain dito sa loob. At ang pinaka magandang tanawin dito o ang pinakamagandang amenities nila dito is yung sasakay sa bangka. At ang bayad dito pala mga kapwa ko kaibigan o mga OFW dito sa Dammam, KSA is nasa 64 riyal per head. Ayan. Pero maganda po ang sumakay diyan mga mahal kong kapatid. Alam nyo po, ang pagsakay po sa bangka ay hindi po yan basta-basta nasasakay ka lang. Na wala kang mga safety precaution na tinatawag. Bago ka dyan magsakay o sumakay, kailangan meron kang safety vest na isusuot. Meron po akong isi-share sa inyo mga mahal kong kapatid sa pananampalataya sa Diyos at sa Panginoong Hesus. Ang kwento patungkol sa bangka, sa daong or barko. Ang kwentong ito ay matatagpuan natin sa Aklat ng Buhay or sa Bible. Ito po'y kwento sa kapanahunan ni Noe. Kung bakit ang Diyos ay nag-utos sa kay Noe na gumawa ng daong. Sa kabila ng kanyang sitwasyon sa buhay at sitwasyon ng kanyang lugar. Sino po ang maniniwala kay Noe sa kanyang kapanahunan na siya'y gagawa ng daong doon sa bundok na kung saan malayo sa tubig o malayo sa dagat? Kaya nga siya pinagtatawanan ng mga tao that time dahil bakit siya gumawa ng bangka na malayo naman sila sa dagat. Sometimes sa buhay natin mga mahal kapatid sa Panginoon, nagtataka tayo kung bakit ipinapagawa sa atin ng Diyos yaong mga mahihirap na bagay na malayo naman sa ating sitwasyon. Hindi po ibig sabihin mga mahal kong kapatid na pinapahirapan tayo ng Diyos sa ganyang pagkakataon. Kundi sinusubok tayo ng Diyos kung hanggang saan ang ating pananampalataya sa Kanya. Kung tayo po ba'y susunod o kung tayo po ba'y hindi susunod. At atin pong tandaan mga mahal kong kapatid sa pananampalataya sa Diyos at sa Panginoong Hesus, na kapag ang Diyos ay may pinapagawa sa atin, meron siyang inihahanda para sa ating ikabubuti. Katulad sa kwento ni Noe sa kanyang panahon, na pinagtatawanan siya ng tao, sinasabihan siya na nasiraan na siya ng bait. Pero sa puso ni Noe mga mahal kong kapatid, hindi po siya nasisiraan ng bait at alam niya po ang kanyang ginagawa dahil ang nag-utos po sa kanya ay siya pong naglikha ng sanlibutan. Habang ginagawa ni Noe ang daong mga mahal kong kapatid, nandoon ang maraming pagsubok. Isa na rayon yung mga taong kumukutya sa kanya. Pero dumating ang panahon na dumating ang unos sa kanilang buhay. Dumating ang ulan na minsan pa lang naranasan ng buong sangkatauhan. Ulan na napakahabang panahon hanggang sa tuluyang nalubog ang buong mundo. At ang lahat ng mga ayaw na niwala sa Diyos at ang lahat ng tao na kumukutya kay Noe ay namatay during that time. Alam niyo po mga mahal kong kapatid, ang daong at ang tubig that time ay isa pong representasyon sa paghugas sa mundong makasalanan.
At ang ating daong sa panahon natin ngayon ay ang ating Panginoong Hesukristo. Kung wala po tayo sa ating Panginoong Hesukristo, mga mahal kong kapatid, may hiwalay tayo sa tunay ng pagkalikha ng Diyos sa atin, sa tunay na wangis na dinisenyo ng Diyos sa atin. Katulad sa mga tao sa kapanahonan ni Noe, sila po ay namatay. Pero bago sila namatay, tinawag nila ang pangalan ni Noe. At nagmamakaawa sila na buksan ni Noe ang daong. Pero wala nang magagawa si Noe dahil sarado na ang daong at nasa gitna na ito ng baha at matinding ulan. Payo ko lang mga kapatid, sa ating panahon ngayon, habang malakas pa po tayo, ibuhos po natin ang ating buhay at ang ating pananampalataya ay atin pong iangkla sa ating Panginoong Hesus. Na kapag dumating man ang unos sa ating buhay, at kung tayo man ay mamatay at kunin ng Diyos ang ating buhay, nasa piling tayo ng ating Diyos at ng Panginoong Hesus. Para pagdating ng tamang panahon, sa ikalawang buhay mga mahal kong kapatid, tayo'y gigising muli at makikita natin at masilayan natin kung gaano kadakilang Diyos. Marami pong salamat mga mahal kong kapatid sa lahat po na nakikinig at nanonood ng aking video. I am praying na tayo po'y magpapatuloy sa pagpuri at pagsamba sa Diyos at hingin natin sa Diyos mas lalo pang tumibay ang ating pananampalataya. God bless po sa lahat.